sa totoo lang, kahit hindi ko ama yung kasama ko sa picture, kahit ibang tao yung nasa picture, tama ba naman sa isang matinong isip na tao na ang iyong pinagmamalaki o isinisigaw ay yung tao na yun ay patay na? Hindi buhay yung patay. Hindi totoong buhay yung patay. Tama ba sa isang tao, tama ang pag-iisip na ganyan ang trato natin o trato na sa isang mamamayan? Diba? At hindi kami mag-iisip ng ganyan ang lilinlangin mo. Kung kukunin man ng Panginoon ang aking ama, dahil sa kinuha siya ng Panginoon, bakit makailangan itago? Anong ikakahiya? Kaya kami talaga nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa totoo lang cancer of the liver ang sakit ng father. At for 6 years, diagnosed. Siya lang siguro ang nakasurvive ng ganyang kalagayan. Dahil yung iba, 6 months lang. At lalo na ngayon, ilang panahon na talagang naging critical ang kanyang. Pero pasalamat kami sa Ginoo dahil yung mga dasal ng taong nagmamahal sa kanya. Dinagdagan ng kanyang hina. So ngayon, tumaba siya. Yung latest result sa kanyang ultrasound ng liver, nawala yung tumor, yung dati, although meron lumitaw na maliit lang. So, meaning, hindi lumala, nag-improve. At tumaba siya. So, sabi nga namin dahil, at saka sa edad niya, 76 years old, talagang kahit sino naman siguro, hindi naman lahat ng tao pagdating niya 76 years old, kayang-kaya pang tumayo, kayang-kaya pang maglakad, kayang-kayang pang kumilos na mabuti. Pag umabot na tayo sa edad na ganyan, kung aabot man tayo, biyaya na yan ng Panginoon. At syempre, ang katawan natin, mahina. So, kailangan na ng alalay. Gano'n. So, at least, napasyal namin siya doon. Sa ikinumbinsi ko na para naman makita niya yung view ng papunta doon. So, nung pagdating namin doon, nag-picture kami, picture taking. And then, naisip ng misis ko, ay ilabas nga natin sa internet ito para at least makita naman ng tao na hindi totoo yung mga paninira na naman ng kabila. So ayun, nung nilabas namin, ganun pa rin, ayaw pa rin maniwala. Talagang hindi totoo yan, kasinungalingan yan, hindi fake yan. Alam mo, talagang napakadumi talaga ng politika. Naalala ko tuloy nung araw na doktor pala na dito sa probinsya na Pilipinas, 1998. Nung ako napili ng grupo, hindi pa pala ako tatakbo, hindi pa ako pinapatakbo ng government. Doktor pa lang ako, although mayroon na rin mga opposition. Alam mo, nung may humingi ng tulong sa akin sa ospital, na nabali yung binti, yung hika, wala namang orthopedic surgeon dito sa Biliran. So sa akin pumunta. Tayo naman orthopedic surgeon. So in-offer ko yung aking servisyo. Naalala ko nun panahon ni daming governor. So, masama sila, ready builder ko. Aba ang sabing ganun nila sa radyo, may programa sila nun. Yan, si Dr. Espina, hindi totoong doktor yan. Peke ang mga papeles. Sabi ko, ba naman mga tao na to, ganun ba kadumi ang pamumulitika para lamang manalo tayo sa politika, magsisinungaling tayo sa kapwa, sisiraan natin ang kapwa natin.
para bumangon tayo. Ganun ba ang klase ng pamumulitika sa probinsya ng Bihira? Kaya yung mga ganyang klaseng mga paninira, alam mo may Panginoon naman. Ako naniniwala na pwede mo walang yain ng kapwa mo. Pwede mo yurakan ng kanyang pagkatao. Pero lahat yan may kabayaran. May karma ang buhay ng tao. Kaya sa mga taong ganyan pa rin hanggang ngayon, sana dumating ang panahon na magising sila at magdasal naman sila para hindi nila gamitin ng radyo o kung ano man para lamang manira ng kapwa na hindi magandang ugali at makagayahin ng mga kabataan ito sa